Good day, everyone. We are the Group 4. We're going to discuss and report to you all about the fiscal sustainability and accountability. I am Aloa Tipay together with my group mates Mary Rose Barba, Patricia Mariglinogo, Aldrich Chaldua, Grace Gutierrez, Charles Soledad, JB Kabuhat, and Dumagat Ira will discuss to you furthermore about the fiscal sustainability and accountability. Bago tayo mag-dwell deeper sa ating topic or report, alamin nga muna natin kung ano nga ba yung sustainability. So what is sustainability? Sustainability refers to the ability to maintain or support a process continuously over time. So, tinutukoy dito is yung kakayahan ng isang tao or ng isang gobyerno na gamitin yung mga limited resources para ma-continuously ma-process yung mga proyekto and processes sa government patuloy sa hinaharap without problem of scarcity or kakulangan sa mga resources. So ayun, when we talk about sustainability, pwede natin siya mahati sa tatlong facets or aspects. So unang-una dito is yung environmental, economic, and social. So punta muna tayo dun sa environmental. So mahalaga yung sustainability sa environment natin because we have limited resources sa ating environment. Halimbawa na nandito is yung mga puno, mga bato, and yung mga materials na ginagamit para sa buildings and infrastructure. So, mahalaga na magkaroon ng sustainability or maayos na paggamit para hindi magkaroon ng scarcity and may magamit pa tayo sa hinaharap. So, pangalawa naman is yung economic. Mahalaga siya para sa isang bansa na magpatuloy and mag-prosper since nandito yung mga productions and supplies. So, kung hindi tayo magkakaroon ng sustainable na production and supplies, pwede magmahal yung mga bilihin or baka dumating yung panahon na wala na tayo talagang mga supply. Pangatlo is yung social sustainability. So, pwedeng pumasok dito is yung birth rate and kung gaano ka-healthy yung social well-being ng mga tao. Since kung hindi healthy or sustainable yung social status nila, pwede magkaroon ng extinction. Kagaya sa Japan na kulang na sila sa mga young and marami na yung mga matatanda. Dumako naman tayo sa what is fiscal sustainability. Fiscal sustainability or public finance sustainability is the ability of a government to sustain its current spending, tax and other policies in the long run without threatening government solvency or defaulting on some of its liabilities or promised expenditure. So sabi nga natin kanina, yung sustainability is yung kakayahan na magpatuloy without any problem like scarcity. So dito naman naka-focus is yung sa expenditure and pamamahala ng government natin sa kaban ng bayan or at sa mga pondo. So since nandito nabanggit dito yung tax, sobrang halaga ng tax since ito yung lifeblood ng gobyerno para mag-process or mag-prosper para sa mga projects. So kung hindi magiging sustainable yung paggasta ng ating gobyerno or ng isang government, pwedeng magsanhi ito or magdulot ng mga utang, liabilities, and maaring mabaon yung ating bansa sa pagkakautang and magkaroon ng mga crisis and social problems. So, sobrang halaga ng fiscal sustainability sa ating government na may apply. So, ayun, yung ibang parts is i-report ng aking teammates. Hope you learn more. Thank you. Good day everyone, I'm Marus Barba from Group 4 who assigned to discuss about ways to achieve fiscal sustainability. First, fiscal sustainability is the ability of government to maintain public finances at credible and serviceable position over the long term. So sinasabi dito, yung fiscal sustainability daw is yung ability ng gobyerno para ma-maintain or mapatagal yung public finances natin sa kapaki-pakinabang na paraan or mas credible na paraan. And
sabi rin dito is, ensuring long-term fiscal sustainability requires that government engage in continual strategic forecasting of future revenues and liabilities, environmental factor, and socio-economic trend in order to adapt financial planning accordingly. So, para ma-ensure yung long-term fiscal sustainability, sinasabi is yung government dapat maging wise sila sa paggastos ng public finances or humawak ng pera ng gobyerno. Dapat may continual strategy sila. And sinasabi din dito is, high and increasing debt levels are harmful to government fiscal position and can cause a vicious cycle of growing debt, reducing the potential for economic growth as funds are diverted away from productive investment. So, sinasabi, and we all know naman na about sa utang ng Pilipinas, and umaabot as of 2023 by Marcos Jr. administration, umabot na siya ng 14 trillion pesos. Ganun na yung kalaki ng utang ng Pilipinas. And based nga dito, na the more daw na lumalaki yung utang, is mayroong malaking effect yun sa public finances natin. And sabi rin is nababawasan yung potential to economic growth. So, kasi kapag lumaki yung utang natin, mas maraming expenses na kailangan bayaran instead na dapat pangangailangan lang, dadagdag pa yung utang. So, yun. And that's it for my topic. Thank you. Hi everyone, my name is Patricia Mariti Glinogo. I'm from BPA 3A. So my topic is importance of fiscal sustainability. The attainment of sustainable development through proper handling official sector of the government with sustainability. So, number 1, no poverty. Ang no poverty po ay isa lamang sa project ng UN Sustainable Development Goal. Ang layunin po nito ay para wakasan ang kahirapan sa ating mundo. Ang no poverty po ay isa lamang na ugat sa kawalan ng pera. Ito ay kakulangan sa pagkukunan ng kinakailangan ng isang tao. Tulad lamang ng edukasyon, hindi lahat ay nakakapag-aral, pagkain, ganun din, hindi rin lahat ay nakakakain. Or minsan wala silang tirahan. Marami pa pong iba, kaso hindi ko na po yun isa-isahin. Kahit na sabihin pa natin na mayroon ang mga tao na trabaho or kita, maaari pa rin tayong makaranas ng kahirapan. For example, sa ating bansa, merong pondo na binigay ang gobyerno kung tawagin ay CCT. Ang CCT po ay Conditional Cash Transfer Program. Ito po ay tumutulong sa mga mamamayan na gipit or mahihirap upang makayanan nila sa pang-araw-araw. Bali, ang gobyerno po ay nagbibigay ng sustento kada buwan para makaraos po sila sa pang-araw-araw. Then, ang number 2 po ay zero hunger. Kasama rin po ito sa UN Sustainable Development Goal. Ang layunin lamang po ito ay wakasan ang kagutuman sa ating mundo. Ginagawa naman ito ay mapabuti ang seguridad sa pagkain at mapabuti ang nutrisyon or kalusugan po natin. Ang halimbawa po nito ay papalaganap ng sapat na pagkain, pagkakaroon ng pantay-pantay na access at edukasyon ukol sa nutrisyon. Sa pamamagitan ng mga patakaran, programa at mga proyekto ng sumusuporta sa layunin nito. Para po sa akin, ang zero hunger, ang example is, sa school po, meron po tayong tinatawag na feeding program. Isa po iyon, para po sa akin yun. Para po sa mga payat na bata na hindi naman po ganun katabaan.
Yung para sa ganun. So, number 3 po ay affordable and clean energy. Ensure access to affordable, reliable, sustainable, and modern energy for all. So, ito po yung eco-friendly, kumbaga. Para po sa example na ito ay solar panels po. Lahat po tayo ay alam ang solar panels. Ang solar panels ay nakalagay sa ating bubong upang masinagan ng araw at dun ang kukunin ang solar panels sa araw. And then, yung wind turbines naman, yung sa may Burgos at sa Ilocos Norte, yung wind, yung ikot-ikot, ganon. Ganon din, paano nakakatipid sa ating kalikasan. At ang ano naman po, sasakyan na pwedeng battery lamang kasi polluted na po ang ating bansa or ating mundo dahil sa mga gas or fossil fuels. Tsaka ang huli po natin ay kusang loob ng pagtitipid. Kunyari, hindi naman po kailangan ng isasaksak yung mga appliances. Pwede natin yun tanggalin. Then, number 4, decent work and economic growth. Ang layunin naman po ng decent work and economic growth ay para mabawasan ang taong walang trabaho sa isang community or komunidad at para mabawasan din ang pamilya na walang sapat na income. Yung example nito, kunyari gumawa po ako ng sarili kong business. So, ang business ko na yon, may pondo ko ng sapat, pwede kong kuhain yung mga kakilala ko ng walang work. Pwede ko silang pagtrabahuhin dito sa aking business. Kapag lumago yun, mas marami pa ako matutulungan na kababayan natin. So, yun. So, next one is industry, innovation, and infrastructure. So, ang industry po ay tumutukoy sa kaugnay na production, paggawa at paglikha. For example, sa pabrika, gumagawa sila ng appliances. Ganun po ang industry. Ang innovation po ay proseso ng pagbuo ng mga ideas. Produkto are positive. For example, sa smartphones, cellphones, ay hindi lamang siya sa pang-text or pag-communicate. Ito rin ay nagsisilbing serbisyo tulad na lamang sa aplikasyon sa trabaho, aplikasyon sa scholar, pag-aaral, sa ayun. Then, ang infrastructure po ay tumutukoy sa pangunahing pasilidad, kagamitan, at infrastruktura na ginagamit natin upang mas maaari natin sa lipunan. Tulad na lamang po sa airports, tulay, hospital or school. Yun po. So, bali po, itong tatlong ito ay halimbawa na paggamit ng technology ay mas mapapabilis at mapapaganda ang ating mundo. At ang huli po ay sustainable cities and communities. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient, and sustainable. Ang example po nito ay pagtayo ng mga green buildings, pamamahala ng basura, pampublikong transportasyon, edukasyon sa kalikasan. At ayun lamang po ang aking topic at maraming pong salamat. Good day, ma'am. Good day, classmates. And this is my part on our report. And it is about accountability. First of all, what is accountability? Accountability is the guarantee that a person or entity is assessed based on how they perform or behave in relation to something that they are accountable for. Although the phrase refers to accountability, supervision is the main context in which it is used. To be held accountable, a person or organization must transmit information about its decisions and actions. This information must be received and the appropriate actions taken, and the information must be used to enhance performance, address shortcomings, or recognize exceptional service. The government has to keep coming up with new strategies for getting more people involved in the accountability process.
Pagka sinabi po nating accountability, ito po yung parang ito po yung part natin dun sa decision na ginagawa natin. Kumbaga, kung ano po yung bagay na ginawa natin, kunwari sa office, bilang public servant, kung ano po yung ginawa natin na isang bagay, accountable po tayo dun sa kung ano man yung kalabasan nun, ano yung maging outcome, ano yung mangyari dun sa bagay na ginawa mo. Accountable ka dun sa kung ano yung bagay na ginawa mo. And minsan example nito is kunwari nag-propose ka ng isang project. Ayan. Kunwari nag-propose ka ng isang project, kailangan maging transparent ka. Ipakita mo sa tao ano yung purpose ng project, ano yung magiging benefits ng project, magkano yung gagastusin whatsoever. And whatever happens doon sa ginawa mong yun, sa pre-propose mo na project na yun, accountable ka doon. Accountable ka sa kung ano yung mangyayari. Accountable ka sa kung ano yung kalalabasan. And ayun, parang sa akin, isa din sa mga example na marirelate ko yung accountability is yung kapag sa amin bilang Christian, kapag ka leader ka, ganyan, pagka kunwari cell group or care group leader ka, kung naman tawagin yun sa different churches. Kapag mayroon kang inaalagaan na isang member, isang youth, ganyan, kunwari care group leader ka niya, accountable ka sa kanya, accountable ka sa paano yung magiging growth niya, accountable ka sa kung ano yung magiging action niya throughout sa kanyang journey, accountable ka sa kung paano siya lalago. Yung ganun, accountable ka kasi kumbaga inaalagaan mo siya, accountable ka kasi kumbaga tinututukan mo siya, same as sa government service. Yung accountability, marirelate din natin siya sa kung yun nga, paano mag-a-act, paano magre-react, and ano yung magiging outcome. And yan, thank you po. Good day, Princess Grace Gutierrez para mag-discuss ng fiscal accountability. Ang fiscal accountability daw, nagre-refers ito sa responsibilities ng entities, which is yung individuals and organization, para i-manage yung kanilang financial resources sa pinaka-transparent, efficient, and effective manner. Ini-ensure nito na yung funds ng mga organization or individuals na ito are used for their intended purposes and in accordance with established rules and regulation. Kasama rin dito yung effectivities of these entities sa pag-abot ng mga napagkasunduang goals and objectives, ensuring na ang allocated pondo ay ginagamit para sa tama at nagpo-produce ng desired outcomes or result. And the compliance with established these rules and regulation is another mahalagang aspect sa fiscal accountability kasi nga it prevents misappropriation or misuse of funds and foster a climate of trust and integrity in financial management. Sa bansa natin, which is yung Pilipinas, the fiscal accountability is nakatakda or tinatakda ng mga following laws and regulation na ito. Unang-una dyan is yung the proposed Philippine Public Financial Accountability Act. Pangalawa po is yung Republic Act number 11292, which is yung the Seal of Good Local Governance Act of 2019. And lastly is the Fiscal Transparency Evaluation by the International Monetary Fund. So what is the proposed Philippine Public Financial Accountability Act? This act was proposed to address gaps in the country's public financial management system in line with international practices. It aims na
i-provide yung permanent basic sa reform na inintroduce noong taong 2010. This act seeks to establish fiscal responsibility principles that any administration must uphold, mandate the stronger link between planning and budgeting, strengthen congressional power of the purse, institutionalize reform for efficient budget execution and financial management, and of course, uphold transparency and participation throughout the budget cycle. Pangalawa po is yung Republic Act number 11292 or the Seal of Good Local Governance Act of 2019. This act recognizes the good performance ng mga LGU ng bansa natin sa pinaka-transparent and accountability in the use of public funds. Ina-encourage nito yung outcome-based performance and rewards the local governance for their effort in pursuing the general welfare of their constituency and in enforcing existing laws. And lastly is yung fiscal transparency evaluation by the International Monetary Fund. Yung fiscal transparency evaluation na ito is a comprehensive assessment ng mga countries' fiscal transparency practices against the differentiated standards set by the IMF's Fiscal Transparency Code. Ito yung ine-evaluate nito yung mga countries with a rigorous analysis sa mga cycles and sources ng fiscal vulnerability, a more complete picture of a public sector activities, and tinatarget yung recommendation to improve yung, syempre, fiscal transparency. Sa case ng Pilipinas, the IMF is first ever FTE or the Financial Transparency Evaluation na pinakita sa gobyerno natin, and it was classified, the IMF classified the Philippines as advanced or good in 23 out of 36 categories tracked by the multilateral lender. Yung Philippines po is nag-earn ng grade na basic or we meant by met minimum requirements or standards in 8 categories. Yung report na ito, pinapakita lang yung kung gaano yung effort ng bansa natin, gaano ang effort ng bawat institusyon sa mundo na i-improve ang fiscal transparency, and it has been priority of the Philippines over years. And syempre, the Government Public Financial Management Report strategy has helped initiate a wide variety of reforms. Yung mga reforms na to is just a beginning para syempre makita natin yung transparency ng bansa natin. However, yung IMF also reported yung mga highlighted areas for improvement kasi kailangan po talaga yan, especially in capturing risk ng mga guarantee and public-private partnership, assessing the scope of tax expenditure syempre, and introducing a longer-term perspective in the fiscal sustainability analysis. Yung mga measurement po na nabanggit natin, syempre, ini-aim nila na i-ensure yung public funds is nagagamit ng responsibility. Syempre, dapat yan sa mga officials natin and yung mga nanunungkulan sa kahit anong panig ng bansa natin to use the public funds responsibly and effectively para syempre sa development ng ating country. Thank you so much po. Good morning guys, my name is Charles Redad and I'll gonna discuss the ways to achieve fiscal accountability in the government. Meron tayong 5 pinaka-importanting ways na dapat ma-achieve ng government natin. At una na nga dyan is yung transparent budgeting. Ang transparent budgeting ay ang pinakapangunahing paraan para ma-achieve ng government natin ang pagiging accountable pagdating sa financial matters. And with this kind of concept, mas lalong magtitiwala ang mga tao sa gobyerno natin. At para magawa ang transparent budget, sabi dito dapat gawa ang government natin ng isang malinaw at detalyadong budget transparency report, kung saan makikita sa report
ang mga pinagkakagastusan ng pondo ng gobyerno. At hindi lang accountability ang maaaring makita ng publiko kapag maayos ang transparent budgeting ng government natin. Maipapakita din ng government ang pagiging integrity nito sa pagsugpo sa korupsyon at ang quality ng service na piniperform ng government natin, and with that, magkakaroon ng trust ang taong bayan sa pamamalakad ng gobyerno. Next is independent audits. Ang independent audits ay ang pag-e-examine sa mga financial records. Dito malalaman kung nagkakaroon ba ng pagkukulang o discrepancies sa report na nakasaad sa transparency report ng isang agency sa government. At kaya tinawag na independent audit dahil ang magiging auditor ng isang agency ay hindi dapat empleyado ng isang agency para maiwasan ang pagmamanipula sa transparency report. Next is strengthening internal controls. Isa din sa napaka-importanting paraan para ma-achieve ng government natin ang pagiging accountable in terms of financial matters is to strengthen the internal controls system inside the government. Sa ganong paraan, mabilis na mareresolbahan ang mga problema dahil maliit pa lang ito. And also, naiiwasan din ang mamanipulate sa mga reports na nilalabas ng isang agency. Ang mga dapat isaalang-ala sa pagpapalakas ng system control is the proper positioning or segregation of duties, proper authorization process, and lastly, regular monitoring. Next is the use of technology. Napaka-importante din ng technology to improve the transparency report in terms of financial matters in the government to achieve fiscal accountability. Dahil nakakatulong ang technology sa pamamagitan ng pag-adapt sa mga tools and softwares from technology to have an accurate report. Isang halimbawa na lang yan ay ang iba't ibang websites and social media platforms kung saan malayang naipapakita sa publiko ang mga pinupuntahan ng pondo ng gobyerno. And lastly, the international best practices. Masasabi natin na napaka-effective na paraan ang pag-adapt ng mga best practices ng ng ibang mga bansa, lalo na kung mas lalo itong makakatulong sa pag-achieve ng maayos at malinaw na transparency report. For example, is yung way ng New Zealand. Based on my research, every month sila nagpa-publish ng reports, and as a result, namamonitor ng mamamayan nila maging ng minister ang kinikilos ng bawat agency. And diyan lamang po ang aking report. Thank you. Good day, classmates. I am Joanna Ira Dumagat will discuss the government role in fiscal sustainability and accountability. Ano nga ba ang role ng ating gobyerno sa fiscal sustainability at accountability sa ating bansa? Mahalaga ang gampanin ng government natin dahil sa mga employees or public servants na nag-work sa ating lipunan, ang mga nagmamanage ng fiscal management ng ating bansa. Sila initially ang mga nagpapagalaw ng pera ng bansa, kaya sa kanila salalay ang pag-abot ng fiscal sustainability at pagpapanatili ng accountability sa gobyerno sa pamamagitan ng maayos at tapat na pagsiservisyo. Yun lamang po. Thank you. So
So ayan, to sum it all up, yung report namin is nag-focus sa sustainability and accountability sa fiscal administration. So based nga sa mga sinabi ng mga kasama ko, is sobrang halaga ng fiscal sustainability and accountability to boost and to attain transparency, prevent corruptions, yung mga misuse ng funds, and mag-build ng public trust. So bago kami mag-end, ililive ko muna yung quote na to is nasabi na a culture of accountability builds trust among the team. Everyone knows that everyone else will do their part. So, gaya dito sa sustainability, fiscal sustainability and accountability, kapag nagkaroon daw tayo ng accountability sa gobyerno is nagkakaroon ng trust yung mga tao. And syempre, pag may tiwala yung tao is gagawin nila yung mga rule nila kagaya ng pagbabayad ng taxes and iba pang pagsunod sa policies. So, mas magiging okay yung pamumuhay natin sa lipunan kung merong accountability yung bawat isa. So, yun lamang po. Sana po ay marami kayong natutunan sa report namin. Yun lamang po. Thank you.